ay ito po yung sinabi ni Pablo doon sa church po ng Corinto. At nakita po kasi niya na may mga mananampalataya pa during the time na nakisalamuha sa mga sa mga hindi mananampalataya, yung mga tinatawag po na unbelievers. Okay? Kaya ang ating paksa po, be ye separate, saith the Lord. Okay? Ipaghiwalay kayo, sabi ng Panginoon. So alamin natin ngayon, saan ba tayo dapat humiwalay? No? Kasi, di ba, marami ang, hindi lamang po nang pumunta dito na pastor, maging po marami sa mga iba't ibang grupo na tayo ay inakusahan na tayo daw ay separatist. No? Hindi po tinatawag po na selfish. Okay? Separatist po. Okay? So, tayo daw ay talagang humihiwalay. So, saan ba tayo humihiwalay? Humihiwalay ba tayo sa tao pag nakita natin, ay, alis na ako dyan? Okay. Oo. Manapay, nakita ho natin, may mga tao na humihiwalay. Doon nga sa utang, sabi Mr. Maymay, pag na may naningil, umaalis, no? Nagtatago. Pero sa atin, alamin natin kung ano po ba ang ibig sabihin na tinatawag po na separation. Kasi ang sabi po ni Lord, be ye separate, no? Saith the Lord, no? Sabi pa nga niya, ang kabuuan sinabi niya, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. So, ang nagsabi po nito ang ating Panginoon. Okay? So, pakita ho natin, alamin po muna natin, ano bang ibig sabihin ng separatist? No? Kailangan alam natin, maintindihan at manawaan. Ang separatist ay isang tao o grupo na nagnanais na humihiwalay ang isang rehiyon. No? Hindi ho relihiyon, rehiyon. No? Komunidad o pangkat na mga tao mula sa isang mas malaking bansa o organisasyon upang bumuo ng sarili nitong malayang estado o magkaroon ng mas malawak na sariling pamamahala. Ang tanong, nagagawa ba natin ito? Humiwalay ba tayo sa Pilipinas? Humiwalay ba tayo sa kabanatuan? Sa estado ng mundo? Hindi naman po eh. No? Hindi man tayo humiwalay sa Pilipinas. So, ang separatist po, ito po ibig sabihin. No? Pero bakit? May tinuturo po si Lord na kailangan tayo humiwalay. Saan po yun? So, alamin po natin ngayon. Okay? So, ilang bagay ang nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid. After nito, pwede kayo magtanong. Number 1, separation is a command of the Lord. Utos ba ni Lord na humiwalay tayo? Utos niya eh. Kasi sabi niya, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. No, hindi ko si pastor nagsabi. Malinaw, saith the Lord. Sinabi ng Panginoon. Okay? Hindi po ako nagsabi ho nito. No, binabasa ko po lang at ibinabahagi yung sinasabi po ng ating Panginoon. So, malinaw po na utos po ito ng ating Panginoon. No? Ang separation ay hindi simpleng personal na preference o opinion ng tao. Ito ay isang utos ng Panginoon sa kanya mga mananampalataya. Sa atin po yun. No? Bilang mananampalataya, ito po ang utos, no, ng ating Panginoon. Ang sabi ho niya, be ye separate, saith the Lord. Hindi sinabi ng Panginoon na makibagay o makiayon tayo sa lahat ng bagay sa sanlibutan. No? Hindi ho niya sinabi. Kahit kailan, wala ho sa Biblia ho yan. Na makiayon kayo sa mundo, makiayon kayo sa mga gawa ng sanlibutan, makiayon kayo sa mga ginagawang makasalanan, wala ho siyang sinasabing gano'n. Tinatawag niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng may pagkakaiba at katapatan sa kanyang salita. No? Ito po'y pananawagan ni Lord para yung kanyang mga anak ay hindi humamuhay katulad po ng iba.
no, na pamumuhay po ngayon, no, mga worldly ginagawa sa mundo ito. At ang gusto ni Lord na tayo po ay merong katapatan sa Kanya po mga salita. Ano po ang mga supporting verse para po ay makita ho natin na ito pala ang separation ay utos po ng ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 2. Babasahin po, Sister Marilyn. Romans chapter 12 verse 2. Sige po. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Amen. At huwag kayong sumang-ayon sa takbo ng sanglibutang ito, kundi magbago na kayo ng inyong mga pag-iisip. So, pag sinabi ba ni Lord na and be not conformed to this world, utos po ba ni Lord? Amen. Utos po niya yon, no? And be not, huwag kayo no, sumang-ayon sa takbo ng mundo ito. Ano po ba ang mga nangyayari po sa mundo ngayon? No? Ano po ba ang mga ginagawa ng mga tao dito po sa mundo? Basahin ho natin ang 1 John chapter 2 verse 15 po. 1 John chapter 2 verse 15. Babasahin po ni Brother AJ po. Sige po. 1 John. The world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16 bro, ituloy mo. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Ito pala yung sa world, sa mundo, na ang sabi po ni Lord, no, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, pinapahiwalay talaga tayo. Tama? Kasi huwag nating ibigin daw ang sanlibutan. Ano po ba mga ginagawa ng sanlibutan? Ito po yon. Malinaw po, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ang masasamang pita ng laman. No? Kita ho natin, mga tao, talagang wala ng panahon sa mga bagay na espiritual, puro makalaman na lang, no? Gusto nila mabusog yung kanilang laman. No? Gusto nila ay masatisfy ka ng laman, hindi yung espiritu. At ang masamang pita ng mga mata at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So malinaw, kasama po yan ang pride of life. Kaya utos po ni Lord na huwag tayong sumang-ayon sa takbo ng mundo ito. Ngayon, ang tanong, ano po ba mga ginagawa ng mga tao sa mundo ngayon? Ano po ba mga ginagawa nila? Nagawa ng pera, nangre-rape, pinapatay, namamatay tao, ano pa po? Mga magnanakaw, tama? Kiapid, mga ano pa? Salaman. Diba? Gustong masatisfied na mga bagay sa mundo. Diba? Yun po yung mga trabaho ng laman po no? So, ayaw po ni Lord yan, mga kapatid. Kaya po, ang separation ay utos po yan, no, ng ating Panginoon. Ano pa po? James chapter 4, verse 4. Oo. Chapter 4, verse 4. Babasahin po ni Agnes ang James chapter 4, verse 4. Kayong mga mangangalon niya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. So, malinaw po, no? Na sabi po dito ni James, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ang sino man daw na kaibigan ng sanlibutan ay kaaway po ng Diyos. So, alam po natin, no? Ang mga gawang makamundo
makasanlibutan. Kaya ho, malinaw na tayo po ay pinapahiwalay po tayo ng ating Panginoon. No? Maraming talata po siya na tinuturo po sa atin na dapat po tayo ay humiwalay sa mga makonditong ginagawa ng mga tao. Kaya tayo, nakita nyo ho, no? Tayo, nakita ninyo na wala po tayong ibang ginagawa, kundi pagka wala tayong trabaho, kung wala tayong ginagawa, doon lang po tayo sa bahay. Tama? Kasi po, sa bahay, marami pa po tayong magagawa kaysa doon tayo sa mga makamundo. Tama po? Okay? So, mas the best po yun na nagninanilay ka sa salita ng Diyos, nag-aaral ka, nagbabasa ka, nananalangin ka, ang buong buhay mo ay nandun po sa nais po at kalooban ng ating Panginoon. Mas okay yon kaysa doon ka sa mga makamundo na ginagawa. Di po ba? No? Na kung saan ay minsan may mga Kristiyano na ginagamit pa ng kaaway para maakit ang mga tao. Di ba? So, kung exercise man, di sa bahay mag-exercise. Di ba? Hindi yung kung saan-saan pa dadayo na para bagang ikaw pa naging sanhi ng kasalanan, no, ng mga tao. Ikaw pang ginagamit para magkasala po ang mga tao. So hindi ho ganon ang tunay na mananampalataya o paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. So ang separation ay hindi pagtatangkang maging banal upang makamit ang eternal salvation. Sa halip, ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ito palang ibig sabihin ng separation. Yung atin pong pagpapahayag, no, ng ating pananampalataya at pagsunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Okay? So, number 1, separation is a command of the Lord. Sabi po niya, be separate, say the Lord. Number 2, yung tinatawag po na come out from among them. No? Umalis kayo sa kanila. Tumalikod kayo sa kanila. Sinong kanila? Of course, kanila na mga gumagawa ng mali, ng maling aral, no? Maling pamumuhay. Kaya sabi ng pastor dito na pumunta, tayo daw ay separatist kasi po tayo lumalayo, umaalis doon sa mga maling ginagawa, no? Maling pamumuhay, mga maling aral. Of course, kung sa atin na naman binabahagi natin yung katotohanan, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Lord sa unang saknong, wherefore come out from among them. So, pinapaalis tayo. Kanino? Doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 mula verse 1 hanggang sa verse 18 po ay atin pong makita doon, mga kapatid, ang sinasabi po ng ating Panginoon. No, kung ating babasahin po ng buo, pero mahaba po 'yun, basahin niyo na lang po pagkatapos natin, ay tumutukoy po doon na kailangan tayo umalis doon sa tinatawag po na mga hindi mananampalataya, no? Kailangan tayo humiwalay, no, sa mga hindi mananampalataya. Tinutukoy din po doon saan? Sa mga pagkakasala, no, ng mga tao. Nakita ho natin doon, mga kapatid, no? Tingnan natin sandali yung 2 Corinthians chapter 6 para po ating maintindihan at manawaan kung saan tayo pinapaalis po ng ating Panginoon, no? So, pinapaalis po tayo ni Lord doon po sa mga tinatawag po na magdaraya, no? No, mga magdarayang tao. Sa verse 8 po 'yan, nakita ho natin. And then kita dito din sa verse 9 yung mga pumapatay, no? At dito naman po sa verse 10
ay yung mga taong gusto lamang na magpapayaman, no? No, verse 11, nakita naman natin dito yung mga attitude ng mga taga-Korinto, na sabi po ni Pablo ay dahil sa kanilang pride, of course, ay lumalaki ang kanilang mga puso, no? Hindi lamang po 'yon, ay sinasabi din po dito na sa verse 14, 15 ay dapat din tayo humiwalay, no, sa kay Belial. Kasi walang pakikibahagi si Kristo at saka si Belial. Si Belial po ay isang diablo po 'yan. No, kaya hindi tayo pwede pamatok, no, sa mga hindi mananampalataya, sa diablo, bukod dito sa diablo ay sa mga Diyosan. Sa verse 16, no, binabanggit po yung tinatawag po na idols. Kaya yun po ay malinaw nang sabi po ni Pablo, come out from among them. So may mga bagay may mga bagay at gawain na hindi dapat pakisamahan, no? O gagayahin ng isang anak ng Diyos kapag ang mga ito ay malinaw na mali at salungat sa kasulatan. Okay? So, ang pakikisama po, maganda yan. Pero, huwag tayo makisama kapag mali na. Tama? Okay? Alam naman natin pag mali no? Hindi naman yan lingid sa kaalaman po natin. No? At ang tunay na anak po ng Diyos na mananampalataya ay hindi ho yan sumasang-ayon, no, sa mga gawa ng mga barkada o sinumang tao. Hindi po yan, no? Hindi siya makikiayon. Makiayon siya sa trabaho, sa negosyo, ano man mga ginagawa. Pero doon sa mga maling ginagawa, okay? So dapat wag na po tayo makiayon sapagkat ayaw po yan ng ating Panginoon. Okay? So, huwag makiayon sa mga makamundong pamumuhay. Nabasa natin kanina, Romans chapter 12 verse 2, nang sabi po doon ay huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang Christian life ay hindi dapat kontrolado ng standards ng mundo, no? Kundi ng Word of God. Dahil dapat kontrolado dapat tayo ng salita ng Diyos. Kontrolado dapat tayo ng Diyos, hindi ng standard po ng mundo ito natin pong ginagalawan. Okay? Maring inisip natin na mahigpit naman dyan, Pastor. Si Lord naman ang nagsasabi, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo, hindi ko naman, ang mga kapatid, hindi ko naman hinigpitan, kundi ito ay aral ng Panginoon na malinaw po para po hindi tayo mapahamak, no? Sa mundo ito na atin pong ginagalawan. Yung buhay ba natin may tendency mapapahamak? Amen. Yes. Mapapahamak temporal na buhay sa mundo. Diba? Decider, pagka kaya tayo tinuturuan ni Lord kasi minsan dahil nandito tayo sa laman pa ay kailangan tayo turuan po ng ating Panginoon. No? Kaya, di ba, maraming mga tao ngayon ay napahamak dahil halimbawa na lang, no? Nalasing, napahamak, nagmumotor, di ba? Marami po 'yan. Marami po, hindi yan lingid sa atin 'yan. Marami po, no? Mga napaaway, okay? Na baril o na saksak. Di ba? Kasi nga bunga po 'yan ng pakikiayon. Tama? Pero kung di ka ba makiayon, mangyayari 'yon? Kung di ka makiayon sa kanila, hindi. No? Kailangan tayo manindigan. No? Pahawakan natin yung mga aral po ni Lord. Okay? Okay? Pagka sinabi na yayain tayo, sabihin na natin na pasensya ka na kasi masama sa akin yung alak. Masama sa katawan kong alak. No? Ang katwiran ba na masama ang katawan sa alak? Totoo ba yun? Amen. Totoo yun. Tanungin mo man ang doktor. Di ba? Tanungin mo man ang doktor. Lagi sinasabi yan. No? Na ang alak masama sa katawan ng tao. Okay? Ano pa? Sigarilyo. No? Lahat. No? Drugs. Masama yan sa katawan ng tao. Okay? Letter B.
huwag makibahagi sa mga maling aral at pamumuhay. Kaya po tayo ay sinasabi ng mga pastor na separatist tayo kasi po hindi po tayo umaayon sa mga maling aral. Aral. Okay? Mali pong aral nila eh. Basahin nun natin. Romans chapter 16. Okay? Romans chapter 16 verse 17. Basahin ni Sister Maymay. Sige po. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng mga ng pagkakabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Amen. No? Pagkabahagi at ng mga katitisuran laban kanino? Sa mga aral na inyong napag-aaralan. Ito po yon salita ng Diyos. At kayo'y magsilayo sa kanila. So, meron po bang separation na nangyari? Meron po bang separation? Meron. Magsilayo sa at kayo'y magsilayo sa kanila. Okay? Bakit? Ano pong kanilang ginagawa? Ituloy mo, sister, sa verse 18 po. Opo. Anong kanilang ginagawa? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita ay mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Hindi pala yan sila nagsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi ang pinaglingkuran nila ang kanilang sariling tiyan. Ibig sabihin pakinabang, no? At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Magagaling po sila mangaral. No? Oo, Inglesero pa yan. At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na mga talumpati. No? Kasi pinag-aralan na 10 years, 8 years, 5 years, bago ka isa lang yan. Pinag-aralan talaga po yan kung paano sawatain. No? Sa mga pilusupong kaparaanan, hindi sa salita ng Diyos. Okay? So, malinaw po. No? Sabi dito, dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ibig sabihin, dadayain po ang puso ng walang alam ng mga salita ng Diyos. No? Walang alam ng katotohanan ng mga aral po ng Panginoon. Kaya tayo, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Kasi po, para po hindi tayo madaya. Kaya malinaw po, huwag makibahagi sa mga maling aral at pamumuhay. Kaya po ay separation mahalaga. Letter C, huwag makibahagi sa gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. Basahin natin Ephesians chapter 5. No? Ephesians chapter 5 verse 11. Babasahin ni Sister Edna po. Ephesians chapter 5 verse 11. At huwag kayong makipahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawata. Amen. No, huwag kayo makibahagi sa mga walang pakinabang na gawa ng kadiliman. So tayo, pinapahiwalay sa kadiliman. Ibig sabihin sa mga maling ginagawa, sa mga ginagawang kasamaan ng mga tao ngayon, yun po ibig sabihin ng kadiliman eh. No? Yung mga taong walang liwanag sa buhay, no? Puro lamang sarili ang inatupag at sarili ang laman ng gusto nilang lagi mabubusog, no? Ito po 'yon, no? Kundi bagkos inyong sawatain sila. Malinaw po, no? Mahalaga natin sila sawatain. Anong isasawatan natin? Salita ng Diyos. Hindi yung katwiran natin. No? Kailangan salita ng Diyos yung ating isawata po sa kanila. Okay? Next. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 up to verse 34. Okay, 1 Corinthians chapter 33 verse 34. Babasahin po ni Sister First Corinthians 15. chapter 15 verse 33 up to verse 34. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 up to verse 34.
Sister Marilyn po, magbasa. Sister. Huwag kayong padaya. Mm. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Mm. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran Mm. at huwag magkasala. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Mm. Sinasabi ko ito upang kayo'y ilusin sa kahihiyan. Amen. Maliwanag po, no? Sabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Di ba? Kaya minsan magandang ugali natin nasisira dahil tayo ay nakikiayon, no? Sumusunod sa kanila. Huwag po dapat. Dapat tayo ang magiging susundan nila, no? Maging example. No, hindi o sila, wag natin silang sundan. Kasi ang masamang kasama ay sumisira po ng magandang ugali. Okay? So malinaw po 'yan. Kaya lagi ko po sinasabi, pagka isang tao ay lagi mo kasama palamura, bukas makalawa ay magiging palamura ka na rin. Tama? Opo. Pag may bisyo, maging bisyo ka na rin. Kahit sabihin mo wala kang bisyo. Sigurado po 'yan kasi lagi mo siyang kasama. No? Kaya po ay lagi ko nga po sinasabi na ang pagkikisama hindi po masama basta sa tama. Yung ating pakikisama. Okay? So, ano pang sabi? Sabi dito, gumising kayo ng ayon sa katwiran. Kasi tulog pa po yung mga ito eh. Kaya sabi ni Lord, gumising kayo. No? Ng ayon sa katwiran, of course, ng ating Panginoon. At huwag mga kasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Kasi po may mga tao talaga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga atheist marami. No? Nakaraan lang meron akong encounter diyan, Cluster Gretchen. Dito pala. Oo. Delikado po 'yan, no? Pagka yan ay laging kausap, laging kasama 'yan, delikado po. No? Na ikaw ay may Diyos, pagkasama mong atheist, magiging walang Diyos ka na rin. No? Kasi lagi yan, ang sinasabi niyan, puro negative po yan tungkol sa ating Panginoon. So may tendency po, kaya delikado po yan mga kapatid. No? Kahit po, kaibigan man natin yan, kahit man kamag-anak man natin yan, man natin sa buhay, makisama lang tayo sa ibang bagay, huwag lang po doon sa mga maling aral. Yung mga maling sinasabi o mga maling ginagawa. Okay? So, mahalaga po yon kasi may mga tao na walang pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po, sinishare natin ang mga salita ng ating Panginoon. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin na sa kahihiyan. Bakit po sabi ni Pablo nito? Kasi ang sinasabihan noon niya, yung church ng Corinto. Malinaw po yan. Ang separation ay nangahulugan na may mga bagay na kailangan nating iwasan. Lalo na kung ang mga ito ay laban sa malinaw na turo ng salita ng Diyos. So, dapat iwasan natin yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na hindi naman ikalalago ng iyong buhay spiritual. Na hindi naman kapakipakinabang sa ating buhay is spiritual. Okay? So, malinaw po yan. Kaya sabi ni Lord, come out from among them. No? Tumalikod kayo sa kanila, umalis kayo sa kanila. Sa mga taong iyon na mali ang ginagawa sa buhay. Number 3, be separate. No? Utos din po yan ni Lord. Ang separation ay nangahulugan ng pagiging hiwalay sa kasalanan at maling aral habang nanatiling mapagmahal sa mga tao. No? Ang mga tao, mahal natin. Anong palatandaan para masabi natin mahal natin ang mga tao? Ano pong palatandaan natin? Bakit ginagawa natin yung pangangaral? Kasi mahal natin ang mga tao. Tama? Para hindi sila mapare-wala. Okay? Hindi sila maligaw. Hindi sila mawala sa landas ng ating Panginoon. Okay? Hindi sila hindi maputol ang kanilang komunikasyon sa ating Panginoon. So malinaw po 'yan, no? Kaya ay mahal natin sila kaya tayo
ay nangangaral ng mga salita ng Diyos. Kasi kung di natin mahal, bahala sila dyan, di ba? Wala tayong care. Wala tayong pakialam sa kanila. Pero bakit nangangaral tayo? Kasi mahal natin sila. Ayaw natin na sila po ay mapariwara ang buhay nila sa mundong ito. Natin pong ginagalawan. Dapat makita po yan ng mga kapatid ko. Separation does not mean hatred. No? Ang paghiwalay, hindi ibig sabihin na anong hatred? Galit. Galit. No? Hindi yan galit. No? Kaya tayo humiwalay dahil sabi nila galit tayo, hindi tayo galit. Tama? No? Ang paghiwalay po ay ginagamit natin yan para hindi tayo madaya. Tama? Kaya po tayo ay dapat ay humiwalay doon sa mga ginagawa po nila. Dapat gawin natin yung nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Hindi tayo tinatawag na kamuhian ang mga tao. Wala tayong kinapamuhian na tao. Kasi kung may kinamuhian tayo, di na tayo nangangaral. Di ba? Kung may kinamuhian tayo, di na natin papansinin. Tama? Bakit pinapangaralan pa natin? Kasi mahal natin ang tao. Lalong-lalo na po yung anak ng Diyos na nasa isang bahayan ng ating Panginoon. Saan humiwalay? Sa mga hindi mananampalataya, huwag tayo makipamatok. Okay? So marami kasi mananampalataya nagkikipamatok. No? Kaya mas the best yung aasawahin mananampalataya din. Ay mapangasawa ay mananampalataya din, no? Isaiah. Oo. Kasi ano po ito eh. Huwag daw tayo, sabi ni Lord, huwag tayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. So kasama doon, of course, ang pag-aasawa. No? Pagkaroon ng partner sa buhay. No? Kasi kung ang marami po nangyari yan, ang lalaki mananampalataya, nakapag-asawa ng hindi mananampalataya, nadala siya. Nawala na sa Lord. Mas maganda yung mananampalataya ka, mananampalataya din yung babae. Para natili kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi kayo mawala. Tama? Okay? Ang pagkasunod, pagka nawala na, nagwawala na. Yun ang kasunod nun. Pag nawala sa gawain ng Diyos, nagwawala na yun. Ang buhay, ikita natin. No? Diba? Kaya tama po ang sabi ng ating Panginoon. Saan pa tayo humiwalay? Sa mga kalikuan ng mga tao, huwag makisama. No, nabasa ho natin kanina yon. No, saan tayo humiwalay? Sa mga gawang kadiliman. No? Kaya tayo tinatawag separatist kasi humiwalay tayo sa kadiliman. Tama? Hindi tayo umaayon sa kanila. Mga maling aral, maling pamumuhay, di ba? No, saan pa tayo humiwalay? Sa mga gusto ng dyablo. Hinihiwalayin po natin yan. Saan pa? Sa mga Diyos-Diyosan. Humihiwalay tayo sa mga Diyos-Diyosan. No? Kita ho natin. Ang Diyos-Diyosan po ba ay yun ang bang rebulto na nakikita natin sa dingding? Ano pang ibang Diyos-Diyosan? Parang yung mga artista, dapat hindi tayo mag-idol. Yes, Diyos-Diyosan yan. Idolatry po yan. No? Oo. Mga nag-idolize. No? Ng mga tao. Kasi ang Diyos ang dapat Oo. iniulo natin. Diba? Yung ina-idol ko si Ann Curtis. Wag dapat. Dapat si Lord lang. Diba? Oo. Oo. So, mga artista nga eh. Diba? Iniulo. Maring alam nila natin buhay nila, pero wag tayong maging idolize. Kasi iba naman yung inaalam mong buhay niya kaysa mag-idolize ka. Tama? Oo. Magkaiba po yun. Sa mga magdaraya, no? Umiwalay din po tayo, sabi po ni Lord. So, malinaw po, no? Mga scammer, umiwalay tayo. Huwag tayo makiayin sa kanila, mga scammer po yun. No? Para hindi tayo ma-scam. Diba? Kaya, maraming tao ngayon nagkukunwari. Pero ang pakay, mang-scam. Ang pakay, manluloko. Tama? Kaya mag-ingat tayo. Kailangan meron tayo dapat tinatawag po na yung discerning spirit. Nandyan pa lang sa, alam mo na kung anong pakay. Diba? Opo. Okay? Oo. Okay. Now, basahin po natin, 1
1 Timothy chapter 6 verse 11 up to verse 12. O, babasahin ni Brother Mig. Brother Mig. Sige po. But thou, O man of God, Ah. see these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Sa 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Amen. So, maganda, no? Naka-address sa man of God. No? Sinabi ni Pablo, but thou, O man of God. Tayo po ba'y tao ng Diyos? Amen. Tao tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Mananampalataya ng Diyos. Tayo ay servant ng Panginoon. Servants ng Panginoon. Maraming katawagan po sa atin. Okay? Sabi dito, flee these things. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Tumakas ka, lumayo ka, tumalikod ka sa mga bagay na ito. Anong pinapatalikod ni Pablo? Anong pinapatakas ni Pablo sa kanila? Sa man of God. Kasi pag ating babasahin ang buong chapter na ito ng 1 Timothy chapter 6 verse 1, nandun po nakikita ho natin ang mga kasamaang ginagawa ng mga tao. No, panghuli sa verse 10, yung pag-ibig sa salapi. Tama? Kasi delikado rin pagka iniibig na natin salapi. No, pagka salapi ang magiging Diyos na ng tao. Opo, ano na po yan? Wala na po. Talagang lagi na lang yun sa isip niya. No, wala na siyang panahon sa ating Panginoon. Peace of mind. Yes, oo. At saka bukod doon, maraming mga tao ngayon na dahil sa pag-ibig sa salapi, dahil wala na magawa, gagawa na ng masama. Tama? Kasi iniibig niya yung salapi. Gusto ko to. Kulang ka, No? kulang ka. So, tamang sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, pakibasa Sister Marilyn. Si Brad na lang. Sa Brad. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay Nangasinsay. sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan. Amen, no? Malinaw po na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. No? Hindi yung masama ang pera. Hindi masama ang hanap buhay, ang trabaho. Hindi masama ang negosyo. Hindi masama ang magkaroon tayo ng pera. Ang masama pagka inibig na ang pera. Pera. Kasi pagka inibig mo ibang Makalimutan mo na. ibang ano na yan eh, ibang usapan na yan, no? Wala ka na Opo. respeto. Opo, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala na po yan, no? Sapagkat tamang sabi ni Lord ng pag-ibig na sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Matindi, ugat pa pala, no? Hindi ho sanga, hindi bunga, kundi ugat. Oh, matindi ang ugat. Pagbulag, No? Pagka ang ugat ay mahirap po yan kasi hukayin ang ugat eh, no? Malalim na, no? Kaya ho, malinaw po yan na ang sabi po ni Lord, ugat yan ng lahat ng kasamaan. Kaya sabi ni Lord, but thou, O man of God, flee these things. Lumayo, tumalikod sa mga bagay na ito. And follow, no? Ito ang ating sundin. Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. No? Ito po ang gusto po ng ating Panginoon. Ano pa? Fight the good fight of faith. No? Kaya tayo nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka ng ating pananampalataya sa ating paglilingkod po sa Lord. Sabi pa dito ni Pablo, lay hold on eternal life. Panghawakan ang buhay na walang hanggan. Nasa atin na po eh. Kaya panghawakan natin. Iligtas na po tayo, hindi po ba? Sa biyaya ng Diyos. No? Niligtas na po tayo ng Panginoon, nasa atin na. So, tayo ay
hindi lamang tayo congressman ng Panginoon, hindi lamang tayo senador ng Panginoon, kundi tayo din ay tinatawag po na ambasador. No? Ambasador po tayo ng ating Panginoon. Kasi nasa atin na po si Lord. No? Niligtas na po tayo ng ating Panginoon. Okay? Maaari nating mahalin ang isang tao, ngunit hindi sang-ayunan ang kanyang mga maling gawain o maling doktrina. No? Mahal natin ang tao, ngunit hindi natin kailangan mahalin o tanggapin ang kasalanan at maling aral. Bagkus sila ay turuan ng mga salita ng Diyos. Okay? So malinaw po yan. Kaya minsan mabigat magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi nakikita sa buhay natin. Hindi mo talaga magagawa po yan. No? Mahirap mag-share ng salita ng Diyos nang hindi mo magagawa sa sarili. Kailangan sarili muna bago i-share ang salita ng ating Panginoon. Okay? Okay. Number 4. Touch not the unclean thing. No? Huwag hawakan ang mga maruruming bagay. No? Sabi dito, and touch not the unclean thing. Ano ibig sabihin? Ito ay panawagan para sa personal holiness and purity of life. No? Yung ating tinatawag po na pagbabago, pagkaroon ng malinis na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat malinaw po na sabi ni Lord, touch not the unclean thing. Ito po yung mga makamundong mga ginagawa. Okay? So, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Basahin ho natin. Sister Marilyn po ang siyang magbasa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Okay. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Oh, tingnan mo. Malinaw po yan, sabi ni Lord, no? Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Ang lalayuan natin, yung mga ginagawang masama. Hindi sinabi ni Lord, layuan nyo ang mga tao, kundi ang anyo ng masama. Hindi sinabi ni Lord, layuan mo ang kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo, dahil gano'n ang ginagawa niya. Hindi o sinabing gano'n, kundi layuan mo ang kanyang ginagawang masama. Kaya pagka ang kapatid mo, o mahal mo sa buhay, kaibigan mo, ay gumagawa ng di ayon sa kalooban ng Diyos, dapat humiwalay ka na. Tama? Okay? Yun po yun. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sa kamag-anak. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sa kaibigan. Hindi ibig sabihin hindi mo na sa kapatid. Hindi yung ganon. No? Lahat ang kasamaan ang siyang pinaghiwalay po ng ating Panginoon. Abstain from all appearance of evil. Okay? Next. Ano pa? Ephesians chapter 5 verse 3. Chapter 5 verse 3. Ibasa, Sister Maymay. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Huwag Gaya lamang ng masambit. nararapat sa mga banal. Amen. Huwag lamang masambit, no, sa atin. Ibig sabihin, huwag makita. No? Huwag tayo mapagchismisan. Huwag masambit no? Ngunit ang pagkikiapid, marami po yan. At ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Gaya ng nararapat sa mga banal. O, diba? So, ganun po ang turo sa atin ng ating Panginoon. Okay? Next, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Babasahin ni Sister Agnes na matawa siya kanina yan. Tuwang-tuwa si Sister Agnes. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Gayon may, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen. So malinaw po, no? Sabi dito, ay gayon may, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito.
nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Tayo po'y kilala ni Lord. No? Amen. At lumayo sa kalikuan. No? Tagubilin po yan ni Lord. So, kita ni Pablo. Yung mga kilala ni Lord, tayo ay lumayo sa kalikuan. Ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yung mga nagsasabi kay Lord siya, dapat ay lumayo yan sa mga kalikuan. Yung sinasabi na mananampalataya siya, yung sinasabi na siya ay anak ng Diyos, dapat lumayo yan, no? Sa mga kalikuan. Sabi po ni Lord, malinaw po, no? Mga sumasambitla. Pero tanda natin, meron din sumasambitla na talagang hindi ginagawa. Yung utos Lord, puro salita lang. Nguso lang sila. Kaya sabi ni Lord, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Basahin na natin. No, Matthew. Si Brother Migmig ang siya magbasa. Matthew chapter 7, verse 21. No, nagpapalayas pa nga sila ng mga demonyo eh. Oh. Sige, Brad. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, I shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not professed in thy name, and in thy name hast thou cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Okay, verse 23. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Amen. Tingnan nyo, no? Nagpapalayas pa ng diablo. O, gumawa pa ng mga miracle. No? Hindi ho miracle fruit, kundi miracle talaga na mga nangyayari sa mundo, no? O, kababalaghan. Okay? O, tumatawag din yan sa Panginoon, sabi ni Lord. Lord, Lord, sabi nila. No? At sabi ng Panginoon sa verse 23, at kung magkakayo'y ipapayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit manggagawa ng katampalasanan sila? Kasi po, hindi ho nila sinusunod si Lord. Hindi nila sila pamumuhay yung turo po ng ating Panginoon. Okay? Iba po yung kanilang ginagawa. Pero, sumasambit din po yan. Di po ba? Oo. Oo, nandoon din yan sa ibang simbahan. Okay? No? Minsan, di pa kontento. Punta pa sa ibang simbahan pa ulit. Simbahan pa ulit. Pagbalik dito, simbahan pa ulit. So, marami pong ganon. Kaya sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. No? Bakit? Kasi po, hindi nila nagagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman yan dahil nagsalita ka, sinabi mo, ganito, ganyan. Hindi naman yan bumabatay si Lord doon eh. Binabatayan ni Lord yung puso mo, yung ginagawa mo, kung ano ang ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat tumatawag sa Panginoon, makakapasok sa kaharian po ng langit. Hindi sapat na sabihin natin tayo ay sa Panginoon kung ating pamumuhay ay patuloy na kumakapit sa mga bagay na malinaw na ipinagbabawal ng kanyang mga salita. No, dapat wala na po yan sa atin. Yung mga makamundong mga ginagawa, dapat ang buhay po natin nakabatay po doon sa salita po ng ating Panginoon. Okay? Number 5, panghuli. God's promise to those who walk in obedience. Ano po ba ang pangako ni Lord? No? Sabi ni Lord, and I will receive you. At tatanggapin ko kayo. Malinaw po yan. No? Sa verse 18, paano tayo tinanggap ni Lord? Okay? Paano tayo tinanggap ni Lord? Sa verse 18 ng 2 Corinthians chapter 6. Sabi po dito, I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Tayo pala ay mga anak ng Diyos. Okay? Mga lalaki at babaeng anak ng Diyos. Sabi po ng ating makapangyarihang
Panginoon. Malinaw po, hindi ibig sabihin ito na ang separation ang cause ng eternal salvation. Ang passage ay nagtuturo tungkol sa covenant relationship, fellowship, holy living, and faithful obedience ng God's people, ng mga tao po ng Diyos. So, sa Bible po kasi, merong tinatawag na interchangeable. No? Pagka sinabing interchangeable, pwede mo siyang gamitin sa eternal salvation. Yung word, pwede mo siyang gamitin as dito po, sa kingdom ng Panginoon dito po sa church. Yung tinatawag po na kingdom of heaven at saka kingdom of God at saka kingdom of heaven. Yun pong tinatawag na interchangeable. Okay? So ito po, nakita ko natin tungkol po sa ating paglilingkod sa Lord na tayo po ay matuto sa tinatawag po na separation. 3 important truths. Nakita ko natin, separation from sin, touch not the unclean thing, separation from sins and false doctrine. Kaya sabi dito, mark them and avoid them. Separation unto God, be separate, saith the Lord. Hindi lamang tayo hiwalay sa isang bagay, tayo ay inihiwalay para sa Diyos. Hiwalay tayo para sa Diyos. Hiwalay tayo sa mali para sa Diyos. From sin unto God. Okay? So, yun po yun ang ibig sabihin mga kapatid. And be separate, saith the Lord, ay isang malinaw na panawagan sa mga anak ng Diyos na mamuhay ng tapat sa kanyang salita. No? So, malinaw po yun. Nabasa na natin kanina yung separatist. No? At yun po ay tungkol po yan sa komunidad. Okay? At iba din naman ang separation na tinatawag po dito ng banal na kasulatan. Separation is not hatred. Separation is not self-righteousness. Separation is not the teaching of preacher, but of God. Separation is faithfulness to God, His Word, and the doctrine of Christ. Come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Kung ang isang bagay ay salungat at hindi tugma sa malinaw na salita ng Diyos, hindi tayo dapat matakot na tumayo para sa katotohanan. Ang ating loyal o katapatan ay dapat unang-una sa Panginoon. Yung ating loyalty, no? Dapat loyal tayo, no? Sa ating loyalty, no? Sa ating Panginoon. Mahalaga may katapatan tayo. Manindigan tayo, no? Na mga salita ng ating Panginoon. Pag meron dyan na pupunta na makulit, meron na kaming ginagawa. Diba? Meron na po kami. Hindi na pumunta. Hindi na. Hindi, kakaano lang. Ay, kakagaling lang? Hindi po. Every other week. Hindi pumunta dito. Sa isang buwan, dalawa yan. Okay. Ako, subukan lang. Pero sa inyo pa rin po yun. Kung kaya nyo Sa manindigan, akin, kung kaya nyo. Sa akin naman kasi, tama na. Yung gusto ko lang sa kanya, irespeto niya yung ayaw ko. Yes. Kasi sinabi ng